Hello, good evening po. Magandang gabi muli sa inyo dyan. Nandito muli sa inyong harapan si Ate Meli. At meron na naman po ako sa inyong dadalhin na isi-share na matagpuan po sa aklat ng Mateo. Ito po ay tungkol sa mapalad. Magandang gabi po sa nakadaan ngayon sa live na ito. Salamat at nawa ay makapag-stay po kayo kahit konti, kahit saglit, at atin po itong pakinggan. Napakaganda po malaman na ang mapalad, yung sinasabi ng Panginoon na mapalad. No? Sa inyo po, pakiramdam niyo po ba mapalad po kayo ngayon sa inyong buhay? Marahil masasabi niyo mapalad kayo kung kayo ay masagana at kayo ay walang sakit. Mapalad, siyempre, mapalad at walang problemang mabigat, mga pagsubok na dumarating, mapalad. Yun. Pero doon po sa sinasabi po doon sa ating pag-usapan ngayon tungkol sa mapalad, ay tungkol po ito sa na mapalad, yun namang kaibahan, kumbaga yung bang, kumbaga positive, negative. Ito naman yung mga maaaring may hindi mapalad ka pero hindi masasabi na paano ka naging mapalad, no, ganun. Pero sabi ng Panginoon dito, no, sa ating pag-uusapan ngayon ay pinapaalala sa atin na mapalad po, mapalad. Ano ba itong mga mapapalad na ito? Paano natin malalaman to na magiging isang ating ilalagay sa ating isipan, tatandaan natin itong mapalad na ito pala ang dapat natin talagang pagtuunan, tandaan. Na ito palang mapapalad, na ito pala yung talagang tunay na mapalad. No? Ang unang-unang sinasabi ng Panginoon, ang mapalad daw po, ano? Ang mapalad po ay yung mga aba, yung mga mahihirap na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat sila ay makakasama sa kanyang kaharian. Yun po ang sinasabi ng Panginoon. Mapalad yung mga mahihirap na yun, na talagang ang tanging sinasandala, inaasahan na lang nila ay ang Diyos. Kumbaga, walang-wala sila, wala silang matirahan, wala silang trabaho, kung saan-saan sila, no, napupunta, napapadpad ng lilimos, meron lang silang makain, talaga masabi mo na wala silang masuot na maayos na damit, maayos na matutulugan, yung mga ganun, maaba na talagang nasa pinakamababa antas ng buhay, no, yung mga mahihirap, yung aba. Pero ang sabi po ng Panginoon, mapalad po yung mga aba, no? Sapagkat ang kaharian ay para sa kanila, makakasama sila sa kaharian. Kaya ang mga aba po ay mapapalad po sila. Kaya kung kayo'y mahirap, maaba kayo, ay huwag po kayo mawawala ng pag-asa, sapagkat sabi ng Panginoon, ang mga mapapalad ang mga aba at makakasama sila sa kanyang kaharian. Kaya sabi rin ng Apostol Pablo, ay sinabi rin sa Roma na makisama kayo sa mga aba, no? Makisama tayo sa mga aba. Huwag natin silang maliitin, huwag natin silang apihin, huwag natin silang yung mamaltratuhin o aalipustahin o lalaitin, sapagkat ang sinasabi ng Panginoon, yun po ang mga mapapalad, mga aba. Kung ikaw ay masagana sa buhay ngayon, meron kang lahat. Ang sinasabi ng Lord, mapalad yung mga aba, no? Yun yung makakasama sa kaharian. At ano pa po ang mga mapalad? Mapalad ang mga nahapis. Kung ikaw ay masayang-masaya ngayon at sobrang kaligayahan mo, pero ang sabi ng Panginoon, mapalad ang mga nahapis, sapagkat aalugin sila ng Diyos. Kung nalulungkot ka, kung
umiiyak ka diyan na hindi mo na maintindihan yung lungkot na nadara mo, napapagod na yung iyong katawan, yung iyong loob sa iyong puso, napapagod ka na, nalulungkot ka, nahapis ka eh. No? Kasama na yung nahapis, yung nag-grieve, yung pag nawalan ka ng mahal sa buhay, o nawalan ka ng trabaho, na-reject ka, sama-sama na yun, nahapis ka. At ang pangako ng Diyos ay aaluin ka niya, aaluin ka ng Diyos kapag ikaw ay nahapi, sapagkat sinabi niya, mapalad ang mga nahapi sapagkat aaluin ng Diyos. Sasamahan ka ng Diyos. Kung ikaw ay masaya, hindi ko alam kung saan nasamahan ka. Kasi sabi niya, mas mapalad daw yung mga nahapis at andun ang Diyos sa kanila. Inaaliw ni Lord yung mga ganong nahapis sa babagitin ng kanyang katuwiran. Kaya tayo, ito ay didepende tayo sa Panginoon, sa kanyang mga salita. Yung mga nalulungkot na yan, sa Panginoon lumapit at pagpapahingahin kayo. Yun ang sinasabi ng Panginoon, lumapit kayo at pagpapahingahin ko kayo. Kaya yung mga salita niya, yung katwiran niya, yun yung mapapasa atin, yun ang mag-aano sa atin, mag-aalalay, dadalhin niya tayo sa maayos na buhay, bibigyan niya tayo ng pag-asa sa pamagitan ng kanyang mga salita, yung kanyang katwiran, yung mga pangako niya, yun ang ating panghawakan. Kaya sa pamagitan ng salita niya, aaluin niya tayo. No? Kaya mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaluin ng Diyos. Sumunod naman po ay mapalad ang mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin niya ang ipinakangako ng Diyos. Ang order sa atin, no? Lagi tayo magpapakumbaba. No? Huwag natin ilagay sa ating sarili, napakarunong natin, napakagaling natin, na sobrang bilib tayo sa sarili. Hindi po pwede yun po, ayaw po ng gano'n. Kailangan mapagpakumbaba tayo sapagkat tatamuhin natin ang pinangako ng Diyos. Yun ang pangako ng Diyos, no? Tatamuhin natin yung kanyang mga pangako pag tayo magpakumbaba. Ngayon, kung ikaw ay hindi mapagpakumbaba at mataas ka, sa tingin mo matatamo mo yung kanyang mga pangako. Sinasabi rin po ang nagpapakataas ay binababa o binabagsak at ang nagpapakababa ay tinataas, no? Kaya lagi pong pinapaalala sa atin na mapalad ang magpakumbaba, no? Mapagpasensya, no? Mapaghinahon, no? Mapagkumbaba lagi, no? Maaari na lagi kang hindi ka dihado, lagi kailangang magpakumbaba kung may mga na kagaya sa mga kalsada, nag-aaway-away, naubusan ng pasensya, kaya nga laging may baon dati. Dapat ang pasensya, lalo higit may baon ng katwiran ng Lord. Nang sa ganun, maalala mo lagi na, nako, hindi tayo pwede na ganito na mayabang palalo. Kailangan po, lagi tayo ay magpakumbaba. Yun po ang sinasabi ni Lord, mapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat tatamuhin nila ang mga pinangako ni Lord. No? Kung ikaw palalo, anong tatamuhin mo? Wala kang tatamuhin mga pinangako, kundi ang matatamu mo pagpalalo ka. Parusa, kasi ang tigas ng ulo mo, hindi ka sumusunod. Puro pasaway, ganun. Hindi ka masaway, hindi ka tumatanggap ng aral. No? Kaya, laging pinapaalala po sa atin na mapalad ang mapagkumbaba pagkat tatamuhin niya ang mga pinangako ng Diyos. Ang isa pa pong mapalad ay mapalad ang mga nagmimithing makasunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakamit na yung kanyang minimiti. Ano bang minimiti mo sa buhay mo? Siyempre, ang mga minimit mo dapat yung mga positibo, yung magaganda. Yung hindi lang sa sarili mo yung minimiti mo, mayroon ka ng minimiti para sa ibang tao. Minimiti mo makasunod sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, gusto mo sa kanya maglingkod, mag full time. Yun, ibibigay niya yun sa iyo kasi yun ang minimiti mo na minimiti natin na ang kapwa natin ay matulungan natin, mabigyan natin siya ng naayos na mabuting kalagayan, mga ganun minimiti natin. Kapag mayroon tayong mga minimiting ganun, kapag dinalangin natin sa ating Panginoong Hesus, ay makakamit natin yung mga minimiti natin na maayos yung mabuti ng mga minimiti natin. Mapalad po yun. Ano? At ang pagsumunod na mapalad, yung mapalad ang mga mahabagin. Ikaw ba'y mahabagin?
check mo ang iyong sarili, sapagkat kapag nasa Panginoon na nakakilala sa Panginoon, ikaw ay magiging mahabagin na nasa iyo na yung pag-ibig ni Lord. Magiging mahabagin ka na. Saan nga masasabi mo sarili mo, ano ka ba nung dati? Matigas ba yung puso mo na hindi ka mapaiyak na basta-basta, pero ngayon, balat sibuyas ka, konting kibot, ikay lumuluha na. Ano yung luha na yun? Naluluha ka dahil sa awa sa kapwa. Nagiging mahabagin ka, kaya gusto mo nga siyang tulungan, yun. Talagang gagawa mong paraan. At kung hindi ka pwede na masabing mahabagin ka na, puro ka lang salita, nahabag ka pero wala namang action. Wala rin po yung pag ikaw ay mahabagin talagang may action, ibig sabihin may pagtulong, hindi ka lang nahabag, nakikita mo siya nahabag, kailangan ay a-action ka, gagawa ka, tutulungan mo siya. Kaya ang sabi ng Panginoon ay mapalad ang mga mahabagin, no? Sapagkat kahabagan siya ng Diyos, kahabagan ka rin ng Diyos, no? At kung ano man ang iyong pagdadaanan, kung ikay mahabagin, kahabagin ka rin niya, kasi mahabagin ka eh. Yun ang pangako ni Lord, kahabagan ka niya. Mapalad ang mga mahabagi ng tumutulong, tumutulong sa kapwa, marunong magmalasakit, may pakialam yun. Ang isa pang mapalad, yung mapalad ang mga may malinis na puso, no? Sapagkat makikita nila ang Diyos. Yun po. Check po natin ating sarili, lagi ang ating bibig, kung ano ba yung lumalabas sa bibig natin, no? Kasi kung ano yung lumalabas sa bibig, galing yung sa puso eh. Kaya, kailangan may malinis tayong puso, no? Upang makita natin ang ating Panginoon. Yun ang sinasabi, ang pangako na mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. May malinis ka na puso, yung wala kang galit, hindi ka nag-iimbot, hindi ka nangangalunya, hindi ka naninirang puri, hindi ka palalo, hindi ka hangal, hindi ka mandaraya, hindi ka malayo ka sa kahalayan, at hindi ka pumapatay, hindi ka nangwawasa, hindi ka nakikiapid. Yung po yung mga yung sinasabi ng mga kabuktutan, no? Yung mga yun ay nanggagaling sa puso yun na masama, kaya nagagaling sa puso ng tao. Ngayon po, kailangan po yun, malinis po yun, wala po nun, no? Wala nun. Sapagkat kapag malinis ang iyong puso ay makikita mo ang Diyos. Yun, kaya lagi nating pwede ba kayo nga doon? Prituin ko. lagi nating hilingin sa ating Panginoon Diyos na linisin niya yung ating puso, ang ating buong pagkatao, ang ating isipan, mula ulo ang paa, sa hingin na rin natin yung paggaling sa ating katawan, ganun. At basta't may malinis na puso, ay makikita natin ang Diyos. Una na yun ay maging peace tayo na wala tayong kaaway. Kailangan lahat ay kabati natin. Ibig sabihin, hindi tayo nakikipag-away. No? Doon makikita na wala kang kaalitan, wala kang kainggitan. Doon masasabi na ikaw ay mapalad dahil may malinis kang puso. Alala sa atin yung lagi na kailangan natin na may malinis tayong puso upang makita natin ang Diyos. Isa pang pangako po na ibabagi ko sa inyo, mapalad ang mga gumagawa ng daan sa pakikipagkasundo. No? Ikaw yung nagiging tagapamagitan ng pakikipagkasundo na maging maayos, huwag magkabahabahagi, huwag kang magkaroon ng hidwaan, kundi maging maayos, maging mapayapa. Yun, ikaw ang gumagawa ng daan, hindi yung ikaw ang gagawa ng daan ng pagkabahabahagi o yung pagkaguluguluhan, hindi po yun. Kailangan ikaw yung tagapamagitan na ikaw ang gagawa na maiayos mo sila, mapagbati mo sila. Yun, mapalad po yung magano na gumagawa nun ng daan sa pakikipagkasundo, sapagkat ituturong silang mga anak ng Diyos. So yun po, kapag ikaw ay gumawa ng ganyan, tinuturing ka ng anak ng Diyos. Syempre doon po tayo lagi sa mabuti, yung magiging tagapamagitan tayo, mabuting tagapamagitan, mabuting tayong tagapayo. At kung may lalapit sa atin na tulong na para maayos yun, ay kailangan po natin tulungan sila na maiayos sila, na
mabigyan din sila ng katarungan, mabigyan sila ng karapatan na talagang may boses, ganun. Kaya kailangan ay mapalad po yung mga gumagawa ng ganun ng daan para sa pakikipagkasundo. At isa pa po yung mapalad yung mga inuusig na sumusunod sila sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa langit. Yun din po, makakasama rin din po sa kaharian ng Diyos yung mga inuusig sa kabila ng dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, yung inuusig sila, mapalad po yun, no? Yung pang inuusig sila dahil na yun, na kinakalaban sila, pinagtatawanan, na tinutuya, nilalait, inuusig nandun lahat na inuusig ka. Inuusig ka kung gaano ba yung ganyan na ayaw kang tanggapin, ayaw ka nilang pakinggan, saradong isip nila. Pero mapalad po yung mga inuusig na yun, sabi po ng Panginoon. Dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. No? Ang isa pa pong mapalad, yung mapalad po, ang sabi ng Panginoon, mapalad kayo nang dahil sa akin kayo inuusig at inaalimura, sabi ng Panginoon. Pinagwiwikaan ng lahat ang masama na pawang walang katotohanan. Nakaranas na po ba kayong inusig, ninalumura, at pinagwiwikaan kayo ng kung ano-ano na wala namang katotohanan? Sabi ni Lord, mapalad po yung mga ganon. Kaya kung ikay nakakaranas ng ganon, isipin mo na lang na mapalad ka, na wag mo silang gagantihan, wag mong papatulan yung talunin ng mabuti ang masama. Yun ang laging pinapaalala sa atin na kahit na tayo naalimura dyan, sige, magpatuloy pa lang tayo. Pakita natin yung katotohanan, yung totoo, no, na tayo lingkod ng Diyos. Hayaan mo lang silang mag-usig at hayaan din natin na panalangin natin sila ng panalangin sapagkat yun ang ating gagawin dapat at sandata natin na ipanalangin natin sila dahil yun ang makapangyarihan. Ipanalangin natin sila, idulong natin sila kay Lord, ilapit natin sila kay Lord sapagkat yun lang naman yun lang talaga ang dapat natin gawin. Hindi natin sila kaya na kung ano yung nasa isip nila. Ang talagang magagawa lang natin ay panalangan natin sila at si Lord ang bahala sa alam, magpapalambot ng kanilang puso. At yun, may time kasi yung tatawagin na sila. Pag sobra na silang lumalaban, may time na tatawagin na rin sila ni Lord, no? At isa pa yun nga, mapapalad po yun. Marami pong sinabi na mapapalad yun. Kaya kung nakakaranas ka ng mga ganito, magiging positibo ko lang, tatandaan mo lang ako. Pag ganito pala ang kalagayan ko, mapalad ako. Hindi ka mawawala ng pag-asa, hindi ka matidismaya, hindi ka lelembot-lembot pag parang mawawalang gana ka na sa buhay. Pag naranasan ka nandiyan ka sa mga kondisyon na yan, sa ibig sabihin sa sitwasyon na yan, ay mapalad ka. Yan ang pinapaalala po sa atin, mapalad ka, no? Na talagang dapat ay ang pangako ni Lord ay magdiwang. Kapag nandyan tayo sa mga sitwasyon na yan, mapalad ka, ang gagawin natin ay magdiwang tayo. Rejoice in the Lord always. Yun ang lagi, no? Magdiwang at magalak sapagkat malaki ang gantimpala nyo sa langit. Yun ang pangako ni Lord. May matatanggap tayong malaking gantimpala sa langit. Tayo nandoon sa mga ganong sitwasyon, mapalad po tayo. Sapagkat ginawa din ng mga tao yun sa mga propeta na nauna sa atin. Inusig din sila nun. Inalimura, ganon. Ganon din mararanasan talaga din natin sa ngayon, sa panahon ngayon, na sumusunod tayo sa ating Panginoon Diyos. Ay talagang atin ang anuhin yun. Atin ang isa-isip na talaga mararanasan natin yun. No? Yung mga bagay na yun. Kaya kung ikaw ay, syempre, kung ikaw ay mahirap at nakakaranas ka ng ganon, ay mapalad ka dahil makakasama ka sa kanyang kaharian, no? Huwag ka nang mag-isip na bakit ganito na lang ang buhay ko, hindi na umangat-angat ang buhay ko, parang gano'n na nagre-reklamo ko na ginagawa mo naman ang lahat pero parang hindi ka pa rin umaangat, hindi ka nagkakaroon, hindi ka nagiging sumasagana, hindi kayo mayaman. Hintay mo lang, mayroong plano si Lord sa'yo, pero lagi mo isipin is mapalad ang Aba, no?
sapagkat makakasama sa kaharian ng Diyos, no? Yun, kung ikay mahirap ngayon, magpasalamat ka, no? Mapalad ka. Ang dumi pa nga ako si Lord, magdidiwang tayo, ha? Maggalak lagi kung ano man ang nararanasan nyo ngayon, magalak lang, pagtawanan mo lang, iisipin mo lang, meron tayong doon gantimpala sa langit na pinakako ni Lord. Kaya, itong mga paalala sa atin ay bilang tayo ay mapalad, kailangan ay ano rin natin to, i-share natin sa iba, sabihin natin ito kapag nakikita isang tao na nakakaranas ng mga ganito, na hapis, ay atin natin silang ipanalangin at kahabagan sila, Lord. Ibig sabihin, sasamahan sila ni Lord, yayakapin sila ni Lord kapag sila'y nalulungkot, andyan, yayakapin sila ni Lord at aalawin sila sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kaya, itong sinabi ng Panginoong mapapalad, alin ka sa mga ito, no? Alin ka sa mga ito dito. Tandaan mo, magdiwang ka, ha? Huwag kang malungkot, huwag kang mawawala ng pag-asa, huwag kang mag-iisip ng masama, huwag kang mag-iisip ng bakit ka pa isinilang, ganito lang pala ang mararanasan mo, huwag kang magsasalita ng ganun, bagkus magpasalamat ka dahil andito ka itong mga to ay pansamantala lang, hindi ito yung talagang eternal na magiging buhay. Doon sa piling ni Lord, yung talagang eternal life na talaga kung saan makasama natin yung masayang buhay, masaganang buhay, wala nang iyak, wala nang lungkot, wala nang yung talagang makakaranas ka ng gutom, hindi ganun. Kaya hanggat nandito tayo, ay practice lang to. Ito yung masasabi natin na kung nakakaranas tayo mga ganito, ay natural lang kasi ganun talaga mararanasin si Lord nga, di ba? Bumaba siya rito sa katawan tao siya. Ang dami niyang dinanas, di ba? Ano rin siya, tinukso siya, di ba? Tinukso siya, kung ano mga sinasabi sa kanya hindi magaganda, hindi siya tinanggap, mismo sarili niyang bayan, tinanggihan siya, hindi siya kinilala, no? Ganun din sa atin, mararamdaman din natin yung mga bagay na yan. Kaya, ihanda natin yung sarili natin kung maranasan natin, pero ang lagi nating isipin, mapalad tayo. Ha? Yun sinasabi ni Lord, mapalad ka kung asan ka man dyan sa mga binanggit ko, no? At lagi lang natin isa sa isip na may Diyos tayong buhay na nandyan, na nakamasid sa atin, tinatanglawan tayo, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iwanan, at lagi lang nandyan siya. Ano man sabi ni Lord, diba, no? Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa iyo upang kayo humayo, mamunga at manatili ang bunga. Sa gayon, ano man ang hingin nyo sa Diyos sa pangalan ko ay ibibigay sa iyo. Di ba? Isipin mo. Manalangin kayo sa ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesus at ipagkakalob sa inyo lahat ng inyong kahilingan. Sapagkat pinili niya kayo, pinili niya tayo. Kaya tayo ay magpatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, patuloy tayong manalig, patuloy maging tapat. At yung tatandaan natin, sinabi ko sa yung mapalad, talagang yun lang ang susi, no? Para tayo magdiwang, para tayo magalak. Kung sa araw-araw nakakaramdam ka na kasi minsan biglaan ng mga problema tumarating, hindi naman natin alam kung anong darating ng kinabukasan. So yung maiisip lang natin, mapalad. Ito pala yung sinasabi ni Lord, mapalad, no? Kaya merong ang pangako si Lord, mo. Basta't ikaw ay isa kang matulungin, mahabagin ka sa kapwa mo, ay kahabagan ka rin ni Lord. Hindi ka pagkakaita ng habag sapagkat nasa sa iyo yung kanyang awa, no? Talagang napakabuti ni Lord, no? Kaya about sa inyo ay ini-encourage ko na gawin nyo din yung sinasabi ko, i-share nyo rin ang sinasabi ni Lord na mapalad ng mga ganito na nakakaranas ng ganito, ay mapalad. Hindi ka dapat madismaya o mawala ng gana sa buhay o mapagod sa buhay. Ito lang, mapalad, no? Magandang gabi po at salamat sa mga nakadaan dito sa live ko, nakarinig ng kaunti. At
Ito lang po talaga ang ma-share kung gusto kong malaman nyo na mapapala. Ito lang talagang tatandaan natin upang tayo ay umusad sa buhay, hindi tayo hinto, magpapatuloy tayo. Sapagkat ito sinabi, magpatuloy, huwag titingin sa kanan, sa kaliwa, kundi tumingin kay Lord, tumitig kay Lord, yun lang ang titingnan at saka abang-abang. Yung mag-aabang ka lagi ng revelasyon sa araw-araw upang ito yung magiging sandalan mo sa buhay mo. Magpapalakas sa iyo at talaga namang mag-guide sa iyo sa buhay mo. Salamat po muli. Magandang gabi po.